sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunita natin ngayon si Santa Maria Goretti, dalaga at martir. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng kadalisayan. Ikaw ang nagmamahal sa wagas na kalinisan. Iginawad mo sa dalagitang si Santa Maria Goretti ang karangalang maging martir. Loobin mong magkaroon ng katugunan ang kaniyang pagdalangin, na kami maging matapat sa mga utos mo, pakundangan sa iyong pagkakalob sa kaniya ng putong ng kadalisayan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Sa araw na iyaoy ibabang kong muli ang sambahayan ni David at aayusin tulad ng isang bahay na nawasak. Itatayo kong muli iyon, kagaya nung araw, sa gayon sasakupin ng Israel ang lalalabi sa lupain ng Edom at lahat ng bansang dati akin. Darating ang panahon, sabi ng Panginoon, na mag-aararo ang magbubukid habang nag-aanib pa ang manggagapas, at gagawa pa rin ng alak ang mag-aalak kahit nagsisimula pa lamang na maghasik ng binhi ang manghahasik. Dadaloy sa mga bundok ang matamis na alak at aagos ng sagana sa mga burol. Ibabalik ko sa kanilang lupain ng aking bayan. Itatayo nilang muli ang kanilang mga lungsod na nawasak at doon sila maninirahan. Tatamnan nilang muli ang mga ubasan at iinom ng alak. Magtatanim sila uli sa mga halamanan at kakain sa mga bunga niyon. Ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila at hindi na sila maaalis pang muli roon. Ang Panginoon ng iyong Diyos ang nagsalita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabing niyang,
ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magagsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagtatapatan at pag-ibig ay magdadaupalad. Ang kapayapaan at ang katwiray magkasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawa maghahari yaong pagtatapat at ang katarungan namay maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoon Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sarapay niya yung maghahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kaninang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at sa gayoy kapwa nagtatagal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Bigyan po muna natin ng kaunting background ang ating ebanghelyo. Bago si Jesus ay lumabas para gawin ang kaniyang misyong magpahayag ng mabuting balita, si Juan Bautista ay nagsasabuhay na ng ascetic life. Yung ascetic life, yun yung nakatira sa ilang na pook, doon nagdarasal,
nag-aayuno araw-araw. At doon ay nakatawag ng maraming pansin upang umanib kay San Juan Bautista ang iba. Kaya nang nakita nila ang pamamaraan ni Jesus ng kaniyang pamumuhay, ito ang kanilang unang nakita. Na sila at ang mga Pariseo ay nag-aayuno, pero bakit ang iyong mga kasamahan, ang iyong mga alagad ay hindi? Ito yung pagkakaiba. Bakit po? Dahil ang mga Pariseo ay adherent to the law of Moses. Napakalaki ng espasyo ng pag-aayuno sa katuruan ni Moses. Pero sa batas ni Moses, 1 taon lamang o 1 beses, 1 taon lamang ang pag-aayuno kapag malapit na yung Feast of the Atonement. Pero ang mga Pariseo, dahil sa kanilang sobrang pagmamahal sa batas, ito ay ginawa nilang 2 araw sa 1 linggo. Ginawa nilang Lunes at Martes, sila ay mag-aayudo. At ito ay pinanundan ng mga alagad ni San Juan Bautista. Kaya upang masagot ang kanilang tanong, gumamit si Jesus ng talinhaga. Talinhagang nagpapaliwanag ng katotohanan ng isang bagay na nararanasan ng tao. Ano ang kaniyang unang ginamit? The bridegroom, yung ikakasal. Tama nga naman, dahil sa isang ikakasal, kung nandiyan ang ikakasal, tayo ay nagdiriwang. Kung nandiyan ang bridegroom, tayo ay nakikisaya. Kung ano ang nararamdaman ng ikakasal, ganon din ang nararamdaman ng mga panauhin. Ano yung sinasabi ng talinhagang ito sa ating lahat? Na si Jesus ang ikakasal at ang simbahan ang kaniyang kabiyak. At ano ang simbahan? Ang simbahan ay ang hindi edifisyo. Ang simbahan ay hindi ang building. Ang simbahan ay tayong lahat na nakikiisa sa kaniyang piging. Kaya nga ang banal na Eucharistia ay pagkilala kay Jesus bilang ikakasal at tayong lahat na tinawag ay ang kaniyang mga panauhin upang makiisa sa kaniyang kagalakan. Kaya kapag tayo'y tumatanggap ng banal na Eucharistia, tayo ay nakikiisa sa kaniyang pagdiriwang. Kaya nga po, ang isang kaluluwa na handang tumanggap ng kaniyang katawan ay masayang-masaya sa okasyong Eucharistia dahil siya ay handa sa handaan ng ikakasal. Ito ang katotohanan sa likod ng talinhagang ito. Sa ikalawang bahagi ay ito namang lalagyan ng alak. Hindi mo lalagyan ng alak ang lumang sisidlan dahil puputok ito. Luma na, hindi mo lalagyan ng bago. Ano ang ibig sabihin nito? Na ang batas ni Moses sa lumang tipan ay luma na. Inihanda ito para sa bagong tipan na si Kristo ang sentro at ang katapusan nito. Kaya hindi na natin pwedeng pagsamahin sa isang bagay na hindi mauunawaan ng tao ang kalumaan ng bagay na iyon.
bagamat tama, pero ang tamang iyon ay mas pumupunta at mas naglalakbay kung ano ang tama ngayon. Kung panahon ni Moses, panahon ni Moses. At si Kristo ang siyang nagtatag ng bagong tipan. Ang lagayan ng alak ay ang luma at bagong tipan. Ang sinusunod na natin ngayon ay ang bagong tipan na itinatag ni Kristo para sa kaniyang bagong bayan. At sino ang kaniyang bagong bayan? Tayong lahat na inimbita sa kaniyang kasal. Kaya nga po pinagpapanibago tayo ni Kristo. Binibigyan tayo ng panibagong pananaw na ang lahat ng ating paniniwala at pagtitiwala ay dapat na nakatuon kay Kristo ang siyang tumatayong nagbubunsod bilang bagong tipan. Ang lahat ng ito ay tiniyak na ni Kristo sa bagong tipan na ating isinasabuhay. Ang paggamit ni Jesus ng talinhaga ay pagpapakita kung ano yung nararanasan ng tao na mas malapit sa Kanya upang maunawaan. Napakasimple lang actually kung ating titingnan. Mas masarap pong ilagay ang tubig sa malinis at bagong lalagyan. Mas maganda pong ilagay ang ating sarili sa bagong kautusan ni Jesus, ang kautusan ng kaniyang pag-ibig at ng kaniyang awa. Mahalaga ang lumang tipan dahil ito ang nagbigay ng hugis kung ano ang itinatakbo ng kasaysayan ng kaligtasan. Pero ang katapusan ay hindi tumitigil sa lumang tipan, bagkus tumutulong upang lagyan ng laman, upang lagyan ng buto kung ano ang ating pinaniniwalaan. Kaya luma na po ang issue ng dinuguan. Luma na po ang issue ng Sabado. Luma na po ang napakaraming issue na binabalik-balikan ng mga taong ayaw uminom sa bagong sisidlan. Kaya po tayong lahat ay binibigyan ng Diyos, binibigyan ni Kristo araw-araw ng pagkakataong magbago at sumunod sa kaniyang bagong utos. Yung pinagbabawal noon ay binigyan ni Kristo ng bagong kahulugan dahil mas mahalaga ang laman ng puso ng tao at kung ano ang kaniyang ginagawa para sa kaniyang kaligtasan. Marami na pong luma na ayaw nating iwanan. Iwanan nyo na po. Ano yung mga lumang iyan? Lumang-luma na po ang pagpapahula. Parang awa, huwag nyo nang gawin. Lumang-luma na po ang mga anting-anting. Para nyo ng awa, itapon nyo na. Lumang-luma na po ang kung ano-anong pamahiin na idinuduktong natin sa buhay kahit sa patay. Itapon nyo na po. Lumang-luma na po iyan. Dahil ang bagong tao ay araw-araw pinagpapanibago ni Kristo. At iyon tayo. Haharap tayo sa Diyos ng bagong tao. Wag na rin kayong magsisindi ng itim na kandila
dahil nagagalit kayo sa iba. Lumang-luma na po iyan. Ipanalangin natin sila. Sayang ang pera sa itim na kandila. Baka sa'yo pa bumalik ang sumpang bibitawan mo. Kaya po tayong lahat, araw-araw, pinagpapanibago ng Diyos na sumama sa Kanya, sa Kaniyang banal na Eucharistia at laging damhin araw-araw din ang Kaniyang awa at ang Kaniyang pag-ibig. Katulad ng ating ebanghelyo kahapon, habag ang aking nais at hindi hain. Mas mauunawaan, mas matatanggap ng Diyos ang habag na meron tayo dahil siya ang unang nahabag sa ating mga makasalanan. Hindi natitingnan ng Diyos ang haing nung unang panahon pa ay hindi naging kalugod-lugod sa Kanya. Mas nakalulugod sa Kanya ang taong nagsisisi sa kasalanan at lumalapit sa Kanya upang hingin ang Kaniyang awa at ang Kaniyang pag-ibig. Ito ang imahe ng ating Poong Jesus Nazareno, ang manumbalik sa Kaniyang pag-ibig at maranasan ang Kaniyang walang hanggang awa. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigdigan. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Panginoon ng habag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito, naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng makabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng habag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso, naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo, na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng habag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng habag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang bunitain ang iyong
buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni Santa Maria Goretti sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si Santa Maria Goretti ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kaniyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si Santa Maria Goretti sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.